Guys, good morning. Mag-1 AM na. So, okay na. Nagkasundo na kami ni Honor dito sa ENC 603. Yan. So, i-upgrade na namin siya ng at least 500 FPS. So, medyo malilate lang ng konti kasi andito na yung ibang parts na kailangan natin kaso wala na tayong stock ng barrel tsaka half of rubber para sa kanya. So, yun guys. Start na tayo. Simulan na natin to at medyo mahaba-habang gawain na naman to. So yun guys, malolobat na yung cellphone natin kaya kailangan natin bilisan para makapag-charge. Disassemble lang natin ito para makita nyo. So yun guys, pakita ko sa inyo yung internal parts. Yan. Stock piston body, stock cylinder, stock gears,
Yan. Then, sa cylinder head niya, okay naman. Nozzle, papalit tayo. Mas maganda. Yun lang yung papalitan natin. Tsaka spring. So, yun guys. Start na tayo. So, charge muna tayo ng phone kasi lobat na. Balik tayo after an hour. So, guys, good morning yun. Natapos na natin i-set yung ENC 603 ng client natin from General Trias. So, ito na siya ngayon. Gumamit tayo ng Lonex nozzle. So, para sa akin, mas maganda to itong plastic. Then, sa cylinder, type O cylinder ginamit natin, yung walang butas. So, pakita ko sa inyo yung stock. Ayan. Then, ano pa ba? Piston body. Ayan. Nakikita nyo, gumamit tayo ng ayan, yung may butas, yung pang high speed. Mas matigas kasi yung ngipin nito, yung color black. So, reinforced steel siya. Then, ano to, piston head dito is ganito. Gamit natin aluminum. Then, yung O-ring, pinalitan natin. Meron tayong O-ring na ginagamit sa kanya na mas makapal. So, mas maganda ang air seal nun. Then, yun. Sa spring, magpapalit tayo motor. Magpapalit pa tayo. Pero test fire muna natin ngayon. Ito yung rate of fire. Ito yung semi niya. Ito yung rate of fire sa full auto. Reassemble natin, install natin yung spring na gagamitin natin. Then, FPS check tayo. Salpak din natin yung motor, tignan natin kung may magbabago. Ayan guys, nagpalit tayo na mas matigas na spring, so hindi ko na muna sasabihin kung ano spring nilagay natin. Pero check nyo yung pagbabago sa rate of fire. Ayan, stock motor to ha. Try naman natin magpalit ng motor na mas malakas. So yun guys, ito na ulit. Nagpalit na tayo ng motor na mas malakas. Bawasan na natin ng konti yung motor height niya. Kita nyo yung response ng trigger niya kahit matigas yung spring na nilagay natin. Ito yung full auto niya. Mas bumilis pa siya lalo kahit matigas yung spring na ginamit natin sa kanya. So ganun kaganda pag nagpalit tayo ng torque motor sa mga ganitong upgrade. So yun lang, reassemble na natin, then check natin yung FPS. Tignan natin kung gaano kalakas yung maaabot nito ngayon. So disassemble ulit natin, then reassemble natin. I-tune lang natin ang ayos yung clearance ng motor kasi medyo maingay pa siya. Guys, yun, reassemble muna natin. So ngayon, nakuha na natin yung tamang motor height niya. Install na natin yung gearbox yan sa receiver. So yun guys, nagdagdag din pala tayo sa kanya ng delayer para sa sector gear para maiwasan yung speed kahit mabilis yung rate of fire niya. Then yung tappet plate niya, nag-modify din tayo ng tappet plate para sa kanya. Baba. So yun, shims, nag-reshims tayo sa kanya since nagpalit tayo ng gears para maging smooth pa lalo yung ikot ng gears niya. Yun lang yung tayong ginawa natin. So, pinagsama na natin yung upgrade, rate of fire, tsaka FPS. Tignan na lang natin kung gaano kalakas ngayon to. Tingin ko rito lalampas to ng 500 FPS. Diba guys, si Honor naman is hindi naman naglalaro sa mga field, sa airsoft game site. So, malay natin soon, naisipan niya, siguro kailangan niya mag-downgrade or bumili ng extra unit. So anyway, salamat sir sa tiwala at sa akin mo ito pinagawa, sa akin mo pina-upgrade. Napuyat na naman ako ngayon. Actually, marami pa talaga tayong gagawin. So yung ibang unit kaya medyo natatagal lang kasi nag-iintay pa tayo ng parts. Yung mga ibang parts kasi na wala tayong stock, naubos na, umorder pa tayo. Pero yung mga madalas na kailangan katulad ng ganito, piston body, gear spring, yan, meron pa tayo niyan. Yan kasi yung mga laging priority. Yung laging pinapalitan sa airsoft, lalo yung mga nag-upgrade ng FPS. Kasi yung pinakaunang parts na kailangan natin patibayin. Then next, yung air seal sa nozzle. Yan, isa pa yan. Napaka-importante niyan para makuha natin yung FPS na gusto natin. Kasi kahit anong lakas o kahit anong tigas ng spring na ilagay natin, kung singaw naman ng hangin, wala rin power yan. O, tataas ng konti pero hindi nyo ma-maximize yung pinakasagad na FPS niya.
Ayun lang, ay pumasok. So yun guys, sa mga nanonood, sana kahit paano yung simpleng pag-disassemble matutunan nyo para pag kayo nagkaroon ng mga airsoft unit or kung meron man kayo, mapag-aralan nyo rin kung paano mag-disassemble. Then malay nyo next or soon, kayo naman yung magagawa ng sarili nyo airsoft. So, yun lang. Kung kayo matakot, try nyo lang. Pag masira, pagawa. Pag binasirang parts, palitan. Ganun din ako nung nagsisimula. Talagang nakakasira talaga ako. Lalong-lalo yung mga sariling gamit ko. Walang tigil, talaga kinakalikot ko. Halos mapuyat ako para lang matutunan ko kung paano yung tamang pag-upgrade. So kayo rin, kayang-kaya nyo rin yan. Dati nanonood lang din ako sa ibang gunsmith kung paano gumawa. Ngayon, kung meron mga mga tanong, pwede kayo mag-message sa page. Then, pag free time ko, sumasagot naman ako. Gusto nyo, magkwentuhan tayo anytime. Basta wala akong ginagawa. So, sa ngayon nga lang, medyo busy talaga tayo. Yan. So, sa mga nakakilala ng motor na to, alam nyo kung gaano kaganda to. So yung motor na gamit natin dito, nung bago pa lang din ako nagagawa, akala ko hindi siya ganun kaganda. Pero grabe, nung nakita ko kung hanggang saan yung kaya niya, nagulat din ako. Testing tayo ulit. Testing. Yun. So, okay siya. Install naman natin yung barrel din. FPS check tayo. Guys, pakita ko stock barrel pa yung gamit natin. Stock half-up chamber, tsaka stock half-up rubber. Tignan natin yung output ng FPS niya bago tayo magpalit ng inner barrel. So, unplug muna natin for safety. Guys, unsettled spring pa yung gamit natin hindi siya yung mga mamahaling spring na mabibili online, pero alam ko naman yung kakayanan niya kung gaano siya kaganda, kaya yun yung ginagamit natin. Pero syempre, kung gusto nyo yung pang matagalan talaga, kung may budget naman, bakit hindi? Bakit hindi tayo bumili ng mas maganda? Pero dito lang, sulit na. Kasi sa airsoft, alam naman natin medyo magastos. Pero choice nyo yan kung talagang gusto nyo gumastos. Alam naman natin na hindi naman lahat talaga afford maglaro ng ganito. Pero yung iba, nakakagawa ng paraan para lang, syempre, mapunan yung kasiyahan nila. Magawa yung gusto. Yung iba kasi gusto lang magkaroon ng airsoft, matry lang, ganyan. Lagay tayo ng 0.20. Ibabaw natin para siya yung unang... Ay, parang sira yung magazine, sir. Install natin si battery. Mamaya na. Set up muna natin. Next, connect natin yung battery.
496 FPS. $440. Try natin 0 half. Shit. Yan guys, pakita ko sa inyo yung FPS check natin. Lipat ko yung camera. Yan, medyo i-zoom in natin. Guys, rin nyo mabuti ha. Medyo ano lang ito. FPS niya is 499 FPS. So, isa na lang 500. Ay, ibang pala nila kasi naka-install dito. 0.30. 400. Naka 0.30 kasi nabibis to. So, try ulit natin i-load. Then, ayusin natin yung air seal sa hop-up chamber. Tingnan natin kung may magbabago. Guys, nagpalit na pala si owner ng hop-up rubber. Gumamit na siya ng 4UAD. Kaso yun nga lang, hindi maganda yung pagkaka-air seal. Tignan natin pag inayos natin kung may mababago doon sa FPS. Inayos natin yung air seal sa hop-up chamber. Since naka 4UAD na si owner, tignan natin kung ano yung pagbabago. Mula doon sa kanina, then after natin ma-install, maayos yung air seal. So load ulit tayo ng 0.20 para makita natin yung FPS. So yun guys, 5 shots lang yung naikarga natin. Ngayon, kung ano magiging FPS nito. Ay ka. Kita nyo naman, no? 525 FPS. So, ganun kataas yung naidadagdag ng magandang air seal sa mga hop-up chamber natin. Isa pa ulit. Ito ko sa inyo. 0.20 BB siya na. 529 FPS. 0 half pa yan. So, try natin mag-adjust. 533 FPS. Diba? Konting adjust pa. 530. So guys, yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi porket etong brand, etong parts yung ginamit natin sa airsoft, install natin, is tataas na agad yung FPS. So tulad ng lagi ko sinasabi, lahat ng parts pare-parehas pero may tamang paggamit yan. So hindi lahat ng airsoft at hindi lahat ng parts is compatible sa isa't isa. Meron niyang mga diferensya sa sukat, yan, sa size, sa bore, diameter, basta marami, hindi basta install lang. At yun, siguro pwede na to, masisiyahan na si owner. Try na lang natin yung accuracy nito kung may mababago tayo bukas at kung maganda naman yung magiging outcome, baka hindi na tayo magpalit ng inner barrel. So, isa pa ulit, firing 528 FPS. So yun, maraming salamat. Good morning yun. So update lang tayo dito sa ENC 603 na pinadala sa atin kanina lang. Na-set up na natin yung internal parts niya, na-upgrade na natin. Ulitin ko, gumamit tayo ng SHS 16:1. Then Type O cylinder or yung cylinder na walang butas. SHS na piston body na naka-reinforced steel yung ngipin. Aluminum piston head, Lonex air seal nozzle. Naglagay tayo ng delayer sa gears, shims, then torque motor, yung blue motor na tinatawag. Then ano pa ba? Yun lang, spring. Then ang FPS niya is, kung makikita nyo kanina, nasa 499 FPS. Check natin yung hop-up rubber, hop-up chamber. Inayos natin yung air seal kasi singaw. At nakita nyo naman kung gaano kalaki, tinaas pa ng FPS niya. So, almost 530 FPS yung naabot niya ngayon. So, hindi na masama kasi yun naman yung expected na FPS ko sa upgrade na ginawa ko sa kanya. Then, nakita nyo rin yung pagbabago ng rate of fire from stock motor to blue motor or yung torque motor na nilagay natin. Nakita nyo yung laki ng differential nila sa trigger response. So, yun, okay na siya. Siguro, inner barrel na lang yung kailangan palitan pa kung magpapalit si owner, pero para sa akin, kung sa akin din lang,
at okay naman ang accuracy nito, bukas, pag testing natin, okay na ako doon. So yun, medyo mabilis natin siya natapos kasi ready na yung mga parts na gagamitin natin. So yung mga naka-pending is nag-aantay pa tayo ng parts. Siguro sana bukas dumating na para medyo mabawasan na yung mga gawain natin. So yun lang po ulit sa mga gusto magpa-repair, magpa-upgrade. Message lang kayo sa page ng Cavite Airsoft Zone 2. Yan, sa inyo lang ulit yung pictures at video ng mga airsoft unit na gusto nyo ipagawa, pa-upgrade. Gas blowback pistol, gas blowback rifle, AEG, battery operated, or yung mga bolt action sniper rifle. Yan, kahit ano basta airsoft gagawin natin yan. So subukan natin kung ano yung magagawa natin. So yun lang po ulit. Maraming salamat sa mga nagtitiwala sa ginagawa nating upgrade at repair sa mga airsoft. Yun lang po. I-reassemble na natin para makita nyo. So yun guys, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po. Nice.